Ang umaga ay nagsimula tulad ng dati, gaya ng lahat ng umaga sa nakalipas na 5 taon nilang pagsasama. Nagtitimpla ng kape si David habang pinapanood si Margaret mula sa bintana ng kusina. Pinagmamasdan niya itong nagaayos, ang buhok nitong kulay ginto ay tinatamaan ng ginintuang sinag ng araw na tumatagos sa mga kurtina. Palagi namang maingat si Margaret sa kanyang itsura, ngunit nitong mga huli, may kakaiba, isang labis na pag-aalaga, isang atensyon sa detalye na hindi naman niya dati ginagawa. Honey, ang tinig ni Margaret ay masyadong matamis, halos parang musika. Lalabas ako kasama ang mga kaibigan ko ngayong gabi. Mukhang mapapahaba ang lakad namin. Alam mo na, baka gabihin ako ng husto. Natigilan si David, ang tasang hawak niya ay nanatili sa ere. Palagi namang lumalabas si Margaret tuwing Biyernes. Isa iyong sagradong ritual na iginagalang niya at sinusuportahan pa nga. Ngunit may kung ano sa tono ng kanyang boses, sa paraan ng pag-iwas niya sa kanyang mga mata, sa artipisyal na tamis na hindi natural. Para siyang gumaganap sa isang papel, ang papel ng perpektong asawang nagpapaalam para sa isang inosenteng gabi sa labas. Sige, sagot niya. Ang sariling boses ay tila nagmumula sa malayo. Mag-ingat ka. Ang ngiting ibinigay nito sa kanya ay sobrang nakakasilaw, parang ilaw na direktang nakatutok sa kanyang mga mata. Mabilis siyang hinalikan nito sa pisngi at umakyat sa itaas. Nag-iwan ng amoy ng mamahaling pabango. Hindi iyon ang pabangong madalas nitong gamitin, kundi bago, mas sensual, mas matapang. Naiwan si David sa kusina, isang di mapakaling pakiramdam ang unti-unting namumuo sa kanyang dibdib, tulad ng isang paparating na bagyo. Ang kanyang kutob na hinasa ng mga taon nilang pagsasama ay bumubulong ng mga babala na pilit namang pinipigilan ng kanyang isip. May mga senyales na siyang binabalewala. Ang mga tawag sa telepono na sinasagot nito sa hardin tuwing gabi, ang cellphone na laging nakataob, ang pisikal na distansya na idinadahilan nitong pagod sa trabaho. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa itaas ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Naliligo na si Margaret, naghahanda para sa gabing kasama ang mga kaibigan. Napatingin si David sa lamesa kung saan iniwan nito ang kanyang handbag na gawa sa balat. Iyon din ang bag na gamit niya sa loob ng 3 taon. May mga gasgas na strap at mancha ng lipstick sa loob. Hindi niya kailanman nilabag ang privacy nito. Sa 5 taon nilang pagsasama, hindi niya pinakialaman ang personal na gamit nito. Hindi kinwestiyon ang mga lakad nito o humingi ng paliwanag. Ang tiwala ang pundasyon ng kanilang relasyon. Ngunit sa sandaling iyon, isang puwersang mas malakas pa sa katuwiran ang nagudyok sa kanyang kumilos. Nag-aalangan, nilapitan niya ang bag. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay nang buhatin niya ito na para bang pupunasan lang ang lamesa kung sakaling may magtanong. Ngunit nang iangat niya ito may gumalaw sa loob, isang maliit na bagay ang dumulas sa isang sulok. Dahil sa kuryosidad at dala na rin ng masamang kutob, binuksan ni David ang bag. Sa gitna ng mga karaniwang laman, wallet, susi, makeup, candy, may isang maliit at parihabang kahon na nakatago sa ilalim ng wallet nito. Halos kusa itong natagpuan ng kanyang mga daliri na para bang may sarili itong enerhiya. Walang marka ang kahon pero agad itong nakilala ni David. Sa kabog ng kanyang dibdib na tila basasabog, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, hindi pa nagagalaw at nasa orihinal na balot ay isang pakete ng kondom. Mamahaling klase, may lasa pa, at ibang-iba sa uri na ginagamit nila noon bago iminungkahi ni Margaret na itigil na nila dahil masyado na nilang kilala ang isa't isa. Huminto ang oras. Ang tunog ng tubig mula sa itaas ay naging mahina. Tila ba nasa ilalim siya ng tubig. Lahat ng piraso ng palaisipan na pilit niyang binabaliwala ay biglang nagkabit-kabit. Bumubuo ng isang malinaw at nakakawasak na larawan. Ang lumalaking distansya, ang mga detalyadong palusot, ang teleponong binabantayan na parang sikreto ng estado,
ang mga dagdag na trabaho na hindi naman nagre-resulta sa dagdag na sahod. Napapikit si David at huminga ng malalim. Inaasahan niyang makaramdam ng galit, isang nag-aalab na puot na susunog sa kanya at mag-uudyok sa kanyang umakyat, sirain ang pinto ng banyo at harapin ito dala ang ebidensya. Inaasahan niyang sumigaw, humingi ng paliwanag, bumasag ng gamit. Ngunit iba ang dumating. Isang kakaibang kapanatagan ang bumalot sa kanya na para bang may desisyon ng nabuo sa isang tahimik na sulok ng kanyang isipan. Wala nang tanong na kailangang sagutin, wala nang dudang kailangang linawin. Ang katotohanan ay naroon na, maliit at hindi maikakaila, sa kanyang palad. Sa halip na sumabog, naglakad si David papunta sa sala at binuksan ang drawer ng mesa kung saan nila itinatago ang mga lumang litrato. Agad natagpuan ng kanyang mga daliri ang hinahanap niya. Isang larawan mula sa kanilang kasal, kuha sa eksaktong sandali na lumabas sila ng simbahan. Nagniningning sila, magkayakap, may mga totoong ngiti ng 2 taong naniwala sa walang hanggan. Si Margaret ay may mga bulaklak sa buhok at hawak ang kanyang bestida, habang ang isa niyang kamay ay nakapatong sa dibdib ni David. Tinitingnan niya ito na parabang ito lang ang tao sa mundo. Nang may nakakagulat na katatagan, inilagay ni David ang litrato sa loob ng kahon ng kondom, sa ibabaw mismo ng selyadong pakete. Ang larawan ng nakaraan ay isang malupit na salamin ng kasalukuyang katotohanan, isang paalala ng mga sirang pangako at pinagtaksilang tiwala. Maingat niyang isinara ang kahon at ibinalik sa eksaktong lugar kung saan niya ito natagpuan, sa ilalim ng wallet sa loob ng handbag ni Margaret. Tumigil na ang pagligo. Narinig ni David ang mga yapak nito sa itaas, ang tunog ng hairdryer, ang pagbukas at pagsara ng mga drawer. Umupo siya sa sala at naghintay, na parabang nanonood ng isang pelikulang alam na niya ang wakas. Bumaba si Margaret makalipas ang 1 oras, ibang-iba ang anyo. Nakasuot siya ng bestidang hindi pa niya nakikita, masikip at nagpapatingkad sa kanyang mga kurba sa paraang hindi kailanman ginawa ng mga damit niya para sa girls' night out. Ang kanyang makeup ay perpekto, mas detalyado kaysa karaniwan, at ang bagong pabango ay lumilikha ng isang tila nahahawakang aura sa paligid niya. "Huwag mo na akong hintayin," sabi nito. Hinahalikan siya sa pisngi ng mga labing may lasa ng mamahaling lip gloss. "Alam mo naman ang mga gabing ganito, nawawala kami sa oras." Tumango lang si David. Pinapanood itong kunin ng bag at mabilis na tiningnan ng laman, hindi napapansin na may nagbago. Sumara ang pinto sa likod nito na may tunog ng katapusan, tulad ng putok ng baril sa isang karerang hindi niya alam na malapit na niyang takbuhin. Nanatili siya sa kinauupuan, nababalot sa katahimikang hindi kapayapaan. Pero hindi rin desperasyon. Isang bagay sa pagitan, isang malungkot na pagtanggap na ang mga kabanata ay nagwawakas kahit ayaw natin. Hindi binuksan ni David ang TV, hindi kumuha ng libro. Hinayaan niya lang ang sarili sa espasyo sa pagitan ng bago at pagkatapos, pinoproseso ang pagtatapos ng isang panahon. Dumaan ang araw na tila mabagal ang takbo. Nagluto si David ng hapunan para sa isa, kumain ng walang gana at naghugas ng mga plato na parang automatiko ang kilos. Ang bahay, na dati isang tahanan, ay parang abandonadong set matapos ang isang dula. Kinagabihan, umakyat siya sa kwarto at humiga sa kanyang panig ng kama. Ang panig ni Margaret ay nanatiling malinis at hindi nagalaw, na kung iisipin niya, ay maaaring totoo ngang ilang linggo na itong hindi natutulog doon. Ilan kaya sa mga girls' night out na yon ang tunay na nangyari? Hindi makatulog si David. Nakahiga siya sa dilim, pinakikinggan ang mga tunog ng gabi. 3:40 ng madaling araw, narinig niya ang susi sa pinto. Iba ang mga yapak ni Margaret, mas alanganin, hindi kasing tiwala. Dahan-dahan itong umakyat, tumigil sa pasilyo na parang may pinag-iisipan.
Narinig ni David ang pagsara ng pinto ng banyo na sinundan ng mahabang katahimikan. Nang pumasok si Margaret sa kwarto, nagkunwari si David na tulog. Gumalaw ito na parang multo, dumulas sa ilalim ng kumot ng walang ingay. Ngunit ramdam niya ang tensyon mula sa katawan nito, naririnig ang hindi pantay nitong paghinga, halos nalalasahan ang takot sa bibig nito. Hindi ito natulog. Alam ni David dahil hindi rin siya natutulog. Dumating ang umaga na may kulay abong liwanag. Naunang bumangon si David, gaya ng dati, at bumaba para magtimpla ng kape. Lumitaw si Margaret makalipas ang 20 minuto at nakakagulat ang itsura nito. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. May maitim na bilog sa ilalim na hindi kayang itago ng makeup. Iniiwasan niya ang tingin ni David na para bang ito ay araw na hindi kayang titigan. Magandang umaga, simpleng sabi niya, nagsasalin ng kape sa 2 tasa. Magandang umaga, sagot nito, paos at mahina ang boses. Inilapag ni David ang tasa sa harap nito at umupo sa kabilang panig. Nakatitig si Margaret sa madilim na likido na para bang may mahahanap siyang sagot sa ilalim nito. Margaret, sabi niya, kalmado ngunit mariin ang boses. Gusto ko ng divorce. Ang mga salita ay nanatili sa hangin sa pagitan nila. Tumingin si Margaret sa unang pagkakataon at nakita ni David ang desperasyon sa mga mata nito na halos magpaatras sa kanya. Halos. David, ako... Nagsimula ito, ngunit nabasag ang mga salita sa paghikbi. Hindi iyon ang iniisip mo. Yung kahon hindi sa akin iyon. Kay Jennifer. Pinatago niya lang sa akin dahil yung asawa niya, alam mo na, seloso. Pinanood ni David ang kanyang asawa na malunod sa mga kasinungalingang dali-daling binuo. Masakit pagmasdan ng isang taong minahal mo na gumuho ng ganito. Pwede tayong mag-therapy, patuloy nito. Malayang dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Kaya nating ayusin to. Isang pagkakamali lang, David. Isang kahinaan. Walang ibig sabihin yon. Tinapos niya ang kanyang kape sa katahimikan. Inilagay ang tasa sa lababo at hinarap ito sa huling pagkakataon. Kakausapin ko ang abogado ngayon, sabi niya. Pwede kang manatili sa bahay habang inaayos natin ang lahat. Kinuha ni David ang kanyang mga susi at umalis. Iniwan si Margaret na umiiyak sa kusina kung saan nagsimula ang napakaraming masasayang umaga. Ang mga sumunod na araw ay parang isang sayaw na may koreografiya. Kinontak ang mga abogado, inihanda ang mga papeles, inilista ang mga ari-arian. Lumipat si David sa isang maliit ngunit malinis na apartment sa sentro ng syudad. Isang lugar na walang dalang alaala. Si Margaret naman ay salitan sa pagsubok na makipag-ayos at sa pagsabog ng galit. 3 linggo matapos ang almusal na iyon, sumulpot si Margaret sa pinto ng apartment niya. David, kailangan nating mag-usap, sabi nito, nanginginig ang boses. Buntis ako. Tinitigan niya ito ng matagal. Congratulations, sagot niya sa wakas. Pero hindi nito binabago ang sitwasyon natin. Anak mo to, mabilis nitong sabi. Anak natin, David. Pamilya natin. Hindi. Sagot niya nang may katiyakang maging siya ay nagulat. Hindi sa akin. Paano mo nasasabi yan? Paano ka nakakasiguro? Umiiyak na tanong nito. Hindi sumagot si David. Hindi na kailangan. Pareho nilang alam ang totoo, kahit isa lang ang handang umamin. Magpa-DNA test tayo, sabi niya. Kung sa akin ang bata, pananagutan ko. Ang resulta ay dumating isang Martes ng umaga. Binuksan ito ni David sa harap ng abogado ni Margaret. Probability of paternity 0%. Basa ng abogado. Gumuho si Margaret sa upuan na tila ba sinuntok. 6 na buwan na ang lumipas. Nakabuo na si David ng bagong routine. Wala na siyang galit kay Margaret. Ang natitira ay awa, na may kasamang pasasalamat na natuklasan niya ang lahat
bago pa sila magsayang ng mas marami pang taon sa isang ilusyon. Minsan, naiisip niya ang litratong iniwan niya sa kahon ng kondom. Iniisip niya kung naitago pa ito ni Margaret, kung tinitingnan niya ito paminsan-minsan at naaalala noong masaya pa sila. Sana nga. Lahat naman ay may karapatang alalahanin ang magagandang panahon kahit pa pinili nilang wasakin ito. Ang diborsyo ay naging pinalisang maulang umaga ng taglagas. Habang naglalakad pabalik sa kanyang apartment, napagtanto ni David na wala siyang nararamdamang ginhawa o lungkot. Ang naramdaman niya ay isang uri ng kabuuan, na para bang ang isang kwentong nagsimula maraming taon na ang nakalipas ay natagpuan na rin ang kanyang natural na konklusyon. Tumila ang ulan pagdating niya sa bahay, at isang sinag ng araw ang sumilip mula sa mga ulap, nagbibigay liwanag sa basang kalsada na tila ba lahat ay bago at posible. Ngumiti si David sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti, at umakyat sa kanyang apartment. Dala lamang ang kanyang mga susi at ang katiyakan na may mga wakas, gaano man kasakit, na siya ring nakabalat kayong mga bagong simula.